Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, and thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay, let's see what's coming to you. Sagittarius, Feb 10 to 16, 2025. Wisdom. So you're going to tap into your knowledge, into your wisdom. Alam niyo mga Sagittarius, mahilig mag-aral, mag-research, magbasa. So maaring you will spend more time in reading, gathering information, learning something new, learning a new skill. Ayan, ngayong week na to. Sleeping man, unconscious. I think yung iba sa inyo meron kayong mga ngayong week na to baka mas maging active yung inyong subconscious mind, no? Na magma-manifest siya through dreams. 'Di ba? Ito yung mga bagay na hindi nyo parang hinaharap sa inyong sarili, tapos parang nasa nasa background lang 'yan. And magma-manifest siya sa inyong mga panaginip. I don't know kung how I'm going to explain that, but maaring meron kang kailangang ayusin, desisyon, no? Piliin, pagdesisyonan na gumugulo sa isip mo pero ayaw mong harapin dahil medyo complicated. Oo. So, ngayong week na to, may pagkakataon ka na ayusin na yon. Lalo na at madalas mo na siyang mapanaginipan. Ayan, seer. You are, meron kang, naghahanap ka ng kaliwanagan, clarity sa situation mo ngayon. Maaring ito yung week na kailangan mong makinig rin sa payo ng iba, or you have to seek advice, guidance from others na alam mo naman na magandang intention para sa'yo. Kasi minsan gusto natin yung tayo lang lagi masusunod. Kaya lang minsan meron tayong mga blind spot, no? Yung tinatawag na blind spot na hindi natin nakikita na issue pala. Wait lang, may mga lumilipad-lipad. Anyway, let's begin. Tingnan natin yung inyong overall energy. Overall energy ng mga Sag, Knight of Swords. Parang may inaabangan ka. meron kang inaalam, inaabangan. May ina-anticipate ka na pwedeng gusto mong makausap, or gusto mong aralin, or information na inaabangan mo. So ito yung sinasabi ko rin sa inyo kanina na minsan pag may gusto kayo, yun na agad yung gusto nyo masunod. Kaya lang minsan merong kailangang parang i-hold muna, no? Pigilan muna. Kasi baka pag pinurso mo, maging problema lang. Your challenge is the 8 of Cups. Yung challenge sa inyo, maaaring meron kayong gustong iwanan na situation. So this can be any situation, relationship, trabaho, career, business, na you feel na panahon na para umalis. Kasi hindi na siya fulfilling para sa inyo. In what area of life ito? 9th house. Yung iba sa inyo gusto nyo mag-abroad. Or gusto nyo ulit mag-aral. Pagpatuloy yung course ninyo, or higher learning kasi yan no?
Let's see your opportunity. The moon. You have the opportunity to tap into your instinct, to tap into your intuition. Napakalakas ng inyong pakiramdam ngayon. Very sensitive kayo sa nangyayari sa paligid ninyo. Yung iba sa inyo nakakakita kayo ng mga sabihin ko sana signs and symbols, nagsabay siya. Signs or symbols, mga signos, no, sa paligid ninyo na yan yung pag nakikita nyo yung mga yan, parang naiisip nyo na, oh, yan yung guide sa akin, 'di ba? For your decisions. So, maaring repeating numbers, angel numbers, yung mga paulit-ulit na numbers. Pag madalas ka makakita niyan, i-take note mo kung ano yung mga numbers na yon and i-look up mo sa internet kung ano ang ibig sabihin nun. Kasi maaring makaresonate ka dun sa message, dun sa meaning na related siya sa situation mo. I also see here like a revelation Yung parang magre-resurface yung totoo, malalaman yung totoo. Isang bagay na itinago sa'yo. Ano ba yun? Okay, yung blessing mo, justice, 'di ba? This is katotohanang nabunyag or mabubunyag. Alam niyo, masyado rin naman kasing dramatic pag sinabing, uy, may katotohanang mabubunyag. Hindi naman laging yan, no? Yung parang theatrical na situation na tipong ampon ka lang o kaya tatay mo pala si Henry C. Yung mga ganun. This is about the clarity or yung alam mo talaga kung bakit nandito ka sa mundo. Alam mo yun, very spiritual yung energy na to na you realized your mission, you realized your passion, you realized your destiny, your life's purpose, 'di ba? So, yung iba naman, if meron kayong mga court cases, ang blessing dito is kayo ang mananalo sa court case na yan. And as a blessing as well, magkakaroon ka na ng balance, work-life balance, no? May time ka na sa sarili mo, may time ka rin sa ibang mga bagay na importante sa'yo, like career, business. You have Mars in Taurus in the second house. Yung iba sa inyo, meron kayong ipaglalaban na property, ari-arian. Can be anything, lupa, bahay, kondo, sasakyan. Ipaglalaban mo yan kasi alam mo na para sa'yo yun, deserve mo yun. And hindi lang material things, no? This can be your talents, your skills na ilalaban mo talaga yung galing mo kasi alam mo kung ano yung kakayanan mo. Ano na naman yung intuition. You have Mercury in Cancer in the 4th house. So 4th house is your inner guidance, yung sarili mo, yung sensitivity mo, yung nurturing energy mo. I think you are tapping into your roots, no? Yung pinagmulan mo. So yung iba sa inyo, maaring meron kayong gifts. Itong gifts na to ay minamana nyo pag galing sa ninuno ninyo no? Halimbawa, yung iba sa inyo magaling kumanta, namana nyo sa lolo nyo, lola nyo, or meron kayong healing abilities, yan. And then you have Venus in excuse me, meron pa rin kasi akong ubo pa unti-unti. Venus in Aquarius in the 11th house. So maaring pagdating sa pakikipagrelasyon, yung iba sa inyo pwedeng nahihiya pa. Oo, yung tipong hindi kayo ganun ka-open for a romantic connection para sa iba sa inyo. Parang you're still holding back. Have faith. Trust your faith in this situation. So, yung iba sa inyo, kung meron talagang challenge na kinakaharap, dito nyo matetest kung gaano kayo ka-faithful sa inyong pananampalataya, no? So, syempre, kanya-kanya tayo ng belief system. And also, pananampalataya mo sa sarili mo, yung kakayanan mo. Okay?
So, have faith because magagawa naman ang solusyon yan. Kailangan lang open ka lang sa mga signs na binibigay sa iyo ng universe, binibigay sa iyo ni God. Kailangan magtiwala kayo sa sarili nyo mismo. Kasi kayo yung unang magtitiwala sa sarili nyo. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.